Ang sagopaang Juan Manuel Marquez at Manny Pacquiao ay ang isa sa maituturing na best rivalry sa kasaysayan ng boxing noong 21st century. Yung boxing style kasi nila mga brad ay parang gatas at kape, suwak na suwak sa estilo ng bawat isa. Isang aggressive fighter kontra sa isang mahusay na counter puncher. Kaya naman sa tuwing sila ay magkakatapat ay asahan na natin ang umatikabong bakbakan. Pero alam nyo ba mga brad, na maliban sa ating pambansang kamao, ay may isa pang Pinoy noon ang nakakalaban at nagpahirap sa tinaguriang dinamita ng Mexico na si Juan Manuel Marquez. At ito nga po ay sa katauhan ng isang traffic enforcer na nagmula sa bayan ng Talisay City, Cebu na si Jimrex Jaca. Sa bidyong ito mga brad, bukod sa naging laban nila ni Marquez, ay ating pag-uusapan kung ano nga ba ang totoong dahilan kung bakit sa kalagitnaan ng kanyang makulay na karera ay bigla na lamang itong huminto sa pagboboxing at mas pinili na lang na maging isang traffic enforcer. Jimrex Jaca o Jimuel Buena de Buno sa totoong buhay, tubong Dumaguete City, Negros Oriental. Nag-umpisa bilang professional taong 2000 sa edad na 17. Maganda ang naging panimula ng karera nitong si Jaca mga brad. Maliban kasi kay Manny Pacquiao ay isa itong si Jimrex sa mga top prospect ng Philippine boxing natin noon. Kumbaga para siyang si Carl James Martin natin ngayon. Nakapagtala ng 22 na sunod-sunod na panalo mula taong 2000 hanggang taong 2004 kung saan siyam sa mga ito ay tinapos niya sa pamamagitan ng knockout. At alam niyo ba mga brad, na isa sa siyam na pinatulog nitong si Jaca noong nag-uumpisa pa lamang ito bilang professional ay ang kapatid ng ating pambansang kamao na si Bobby Pacquiao na tumagal lamang ng halos 2 minuto sa first round. Supporting bout before the Cebu Bangkok dual meet involving as we speak. This is very delighted Jimrex Jaca jumping up and down, elated with his victory. Well, iyan po'y kalabing-dalawang panalo ni Jimrex Jaca, ikapitong knockout. Hanggang ngayon po, medyo hindi pa makatayo. Naging former OPBF o Oriental Pacific Boxing Federation Super Bantamweight Champion at former WBO Asia Pacific Super Featherweight Champion. Samantala, fast forward tayo sa taong 2006 matapos manalo ni Jimrex sa isa pang Meksikano na si Hector Javier Marquez via technical decision. By technical decision at 2:08 in the 7th round, Jimrex Jaca! 3 buwan lamang ang nakalipas ay dito na nga niya nakatapat ang tinaguriang dinamita ng Mexico na si Juan Manuel Marquez. Ginanap ang kanilang sagupaan sa Dodge Arena, Hidalgo, USA para sa WBO Interim World Featherweight title na hawak ni Marquez. Bago ang kanilang laban ay ito muna ang kanilang kartada. Si Juan Manuel Marquez ay may record na 45 wins, 34 knockouts, 3 talo at 1 tabla. Samantalang si Jimrex Jaca naman ay may 27 wins, 12 knockouts, 2 losses at 1 ding tabla. Sa early rounds ay nagpakita na agad ng pagiging agresibo ang Pinoy Southpaw fighter. The KO tonight, I never heard him say something like that. Yeah, and he's got caught with a beautiful straight left right there by Jaca. Jaca doing work to the body, but Marquez spins him around. Sa round 2 nga, muntikan pa nitong mapabagsak si Marquez matapos tamaan ng isang left straight. I think that it was Marquez who did some of the hurting in that round. Although Himself got caught with a right hook, even though see Marquez, but like he really is trying to take this guy's head off. Both fighters. Oh, Marquez seems to be caught with that straight left hand. right, Jaca landed a little short. That puts Marquez in some trouble. And Marquez, you can tell, sensing he doesn't want Fletcher win against a top guy. He drew with Pacquiao. He lost to Freddie Norwood. Controversial. Harder since the cut. And he's, to me, landed more punches in the fight, when particularly they're excited about it. Good right hand, good right hand. Marquez Very determined fighter. inside of Marquez's face. You see him wiping it off. In between, firing big shots. Is truly the case, I believe. I think he gets hit a little bit more than he used to, but he's fighting. Letting us know it's a second accidental headbutt. And you can see once again, Marquez wants to take that into his standing right there with the going toe to toe. Jaca came right to him and he hit it punch for punch.
Pero pagdating sa ika-9 na round, ay dito na nakapagkonekta ng isang solid defo counter si Marquez na nagpabagsak sa ating kababayan. The boxing guy in his life, but he and his brother Rob. Trying to do some work against the ropes, and he comes back with a strong left hook to the body. Oh, big left hook by Marquez. He doubled up, and he floors Hako. At dahil na din siguro sa pagod, ay hindi na nito nagawa pang tumayo. Kaya naman tagumpay si Dinamita na madepensahan ng kanyang interim title. Bagamat hindi pinalad manalo si Jimrex sa labang ito mga brad, ay umani naman ito ng samot-saring papuri dahil sa kanyang impresibong performance na ipinakita sa laban. At ayon pa nga mismo sa international matchmaker at vice president ng Golden Boy Promotion na si Eric Gomez, kahit siya at pati na din si Oscar De La Hoya ay sobrang bumilib sa pinakita ng Pinoy Southpaw fighter. Kaya naman nangako ito na bibigyan niya pa ito ng magagandang laban sa hinaharap. Nagpatuloy ang mala roller coaster na karera ng tinaguriang The Executioner. At matapos manalo via decision sa laban nito kontra kay Pablo Lugo Montiel noong 2015 ay hindi na ito muli pang nakita sa ibabaw ng parisukat na lona. Pero bakit nga ba bigla na lang huminto itong si Jimrex Saka sa pagboboxing? Well, ganito kasi yan mga brad. Ayon sa nakalap nating source, huminto ito sa boxing upang alagaan ang kanyang anak at may sakit na asawa. Ayon mismo kay Jimrex, matapos ang laban niya kay Montiel ay na-diagnose ang kanyang asawa sa sakit na diabetes at kalaunan ay pumanaw. Ang sakit para akong mababaliw. Yan ang mismong salitang sinabi ni Jimrex nung nawala ang kanyang asawa. At dahil sa malungkot na pangyayaring ito sa kanyang buhay, ay tuluyan na nga pong tinalikuran ni Jimrex Saka ang sports ng boxing sa record na 40 wins, 22 knockouts, 8 losses at 4 na tabla. Sa kasalukuyan ay isa ng traffic enforcer ngayon itong si Jimrex sa Talisay City, Cebu. At ayon sa kanya, minsan na may nag-offer sa kanya na bumalik sa pagboboxing, ngunit hindi niya ito tinanggap. Ito mismo ang sinabi niya mga brad. Minsan, namimiss ko ang pagbaboxing pero masaya ako ngayon bilang isang traffic enforcer. Pero bago ko tapusin ang video ito, gusto mo bang magkaroon ng extra income? Bakit hindi mo subukan itong bagong online betting app ngayon na tinatawag nilang Amber Game? Ayos tong game na to mga brad. Ang kagandahan kasi dito sa app na to, less hassle. Kasi hindi nyo na kailangan lumabas para magkasino kasama yung mga tropa nyong marites. Sapagkat kahit nasa bahay ka lang, ay pwede mo na itong laruin. Kahit nakaupo ka o kahit nakahiga pa. Kung paano ito laruin, madali lang mga brad. Ituturo ko sa iyo ngayon. Kaya maupo ka lang dyan at mag-relax habang humihigop ng mainit na kape. Napakasimple lang. Ang una mong dapat gawin ay i-click mo lang yung link na nasa description box or yung nakapin post na link sa comment section. Tapos i-download mo. Tapos pag na-download mo na yung app, makikita mo yung login at register. At syempre, mag-register ka muna. Ilagay mo lang yung phone number mo at pilapan mo lang yung iba pang mga dapat mong pilapan. Kapag nakapag-register ka na, syempre mag-login ka na. At ito yung lalabas. Kung mapapansin nyo mga brad, ay meron na kayo agad na free 10 pesos sa unang bukas ng app. Kaya makakapaglaro ka na agad. O di ba ang galing? At bukod dyan mga brad, marami kang pagpipili ang game dito. Kaya hindi ito nakakasawang laruin. Meron ditong Dragon Tiger, Toss a Coin, Color Game, Guess a Size, Animal World, Mythical Animals, 88 Fortune Slot, Luxury Fruit Connection, Wonderland Forest Slot, Poker War, Egypt Treasure Slot, at Benz and BMW. At kapag nalaro mo na ito at kumita ka na, pwede mo na agad kubrahin yung napanalunan mo. I-click mo lang yung withdraw at ilagay mo yung amount na gusto mong i-cash out at papasok na agad yan sa Gcash mo. O diba napakasimple lang. So ano pang iniintay mo? I-download mo na yung Amber Game para kumita ka na din kahit nasa bahay ka lang. Paalala lang po, ang larong ito ay para lang po sa 18 years old pataas. Please gamble responsibly.